What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong si Madam Maharlika. Talagang ni-real talk ni Madam Maharlika, no? Itong pinagsasabi ni Bongit dito kay Tatay Digo. Na ngayon pinakakasuhan ng mga bangag dahil sa na-butthurt ang mga ito, no? At parang bata ngayon na umiiyak sa pag-resback ni Tatay Digong. Bagay nga naman sa kanila. Dagdag pa na pati ang mga Duterte vloggers gusto na rin nilang gipitin mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dagdag pa na hindi nagustuhan ni Bongit itong maraming haha-reaksyon no, na natanggap nito sa kanyang speech noong February 13 sa lugar ng Davao. Paano ba naman kasi kitang-kita na kahit anong sabihin niya, walang naniniwala sa kanya. Kawawa naman talaga at sinabihan pa nga na sinungaling at weak leader itong si Bongit. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Wala na kasi silang masabi. 'Di ba? Wala na kasing masabi si Bangag. Dahil kung nakikita ninyo, viral na naman diyan, na pag pumupunta sila sa kanilang mga sorties, ng mga campaign nila, si Bangag, kaway-kaway sa mga tao daw gago. Kaway-kaway, para nakakaway sa poste. Tapos kung kailangan pang utusan ni pangalan nito, ni Bulldog, o kaya ni Honey Rose, yung mga tao, palakpak-pakpak mo daw mga gago, di ba? Sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Okay? Kay Bangag. Kasi alam na addictus benedictus. Sa pangangampanya, dapat ibida mo kung anong kaya mong gawin, kung ano ang track record mo. Paano ang mga track record ng kaniyang mga kandidato? Mga kawatan, mga sinungaling, mga mapanggipit, ano, katulad niya. Oh, hinayupak. Ay, nako. Ngayon, mga palangga, sabi ko nga actually, nabanggit ko na yata ito 3 days ago, walang masama kung nagtitinda ka ng suka o katulong ka o scavenger ka kaysa naman magnanakaw ka. Katulad ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Tambalusos at lahat ng mga hinayupak na yan. Wala pong masama kahit namumulot ka ng basura para mabuhay ka o nagbibenta ka ng suka kaysa naman magnakaw ka o magpulburon ka o ikaw mismong presidente ang mafia. Ikaw mismong presidente ang nag-facilitate sa pagbenta ng pulboronic. Recently, sinabi nga ni Pangulong Duterte, hindi lang pulboron ang tinitira, pati H, Naku! you know, na klase ng pulbor ng ipinagbabawal na na D. So kaya sila pikon na pikon yung mga bangag na yan kasi nakikita nila kung gaano pa rin ka-powerful ang impact ng mga Duterte. Kaya nga 'di ba ayaw tigilan si Inday Sara. Kaya ayaw nilang tigilan yung kadyotahang mga impeachment na yan na bawal ang ginawa nila dahil nga hindi naman pinag-aralan ng mga pumirmang kongresista dahil yung karamihan dyan ay forced to sign the impeachment kapalit ng pera ng bayan, kapalit ng ayuda. Kaya yung ginayupak na bangag na yan, Totoo yan, Madam Maharlika. Bali-balita nga na nakatanggap di umano sila ng allowance. Itong mga pulpul na kongreso sa pagpirma lamang nila sa impeachment kay VP Sara. 'di ba? Ano ang sabi niya nung binanggit ni Pangulong Duterte na dapat diyan may lagay natin yung mga senador natin patyon gurgurin yung 15 o yung mga senatorial balls nila. Tapos ngayon, ang sabi ni Bangag, yun lang daw kasi ang parang pwedeng gawin ng Duterte camp, ang gumurgor ng tao. Julul Marcos Jr., ilan ang pinagurgur nyo nung panahon ng tatay mo? At ilan ang pinagurgur mo ngayong panahon mo? At sino sa inyo ang gumurgor kay Percy Lapid? At yan ang gusto nyong gawin sa akin, gurgurin ako. Ang jutang na kayo, akala nyo tatahi-tahimik lang ako, masaya kayo, no? Akala nyo, hindi na ako magsasalita. Ang mga hinayupak kayo, bangag, kayo ang may kakayahang manggurgur ng tao. Nagbabayad pa kayo ng assassins para manghunting, para manggurgor o manggipit. So kung meron manggurgurero dito, ang mga Marcos, kayo yan. Itanong mo sa kapatid mo, kay Amy Marcos, kung ilan ang mga pinagurgur ninyo. Lalo na yung si Trajano. Balikan natin, pero natin babalikan ngayon yan. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, yun ay joke. Ako, nagsasalita ako, di ba? Dapat nga gawin kayong lahat na bopis. Remember that? Meron tayong pinost dyan. Nirepost natin. Yun ay kalayaan namin, frustration namin na pagsasalita. Like ako, sinasabi ko kung pwede nga lang,
O bakit, by the way, nung panahon ni Pangulong Duterte, nung nagsalita siya sa Congress na sinasabi niya, kung tama yung pagkakaalala ko ng konteksto, na para matapos ba yung corruption sa atin, sana bumagsak na yung Jomba doon sa ano, sa Congress, 'di ba? Para matapos na 'to. O bakit hindi kayo nag-epal-epal? Hindi inciting ba 'yan? Dahil gusto ni Pangulong Duterte na bumagsak yung bang 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 doon, whatever, sa Congress para matapos na ang kahirapan ng Pilipino sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Eh kasama nga si Pangulong Duterte 'yon din, 'di ba? Yung gusto ni Pangulong Hmm. Duterte kasi ang ibig niya sabihin nun na mga kawatan ay nasa Kongreso. Kaya sana bumagsak na ang bang 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 o gumuho na para matapos na ang problema ng bayan. Ibig bang sabihin nun, gusto ni Pangulong Duterte pabangbangin? Intentional, pinlano ba niya na kailangan bangbangin ko 'tong Congress na 'to? So gano'n din yung pagsabi niya na, baka para manalo tayo dapat gurgurin na yung 15. Nagplano ba siya? Gusto niya bang gurgurin kayo lahat? Kung gusto niya kayong gurgurin lahat, dapat hindi na kayo umabot sa 2022, 2022, 2025 ngayong panahon na 'to. Kung napapansin niyo mga kababayan, lahat na lamang ng mga sinasalita no, ni Tatay Digong ay ginagawang big deal ng mga bangag para lang may maikaso sa kanya. Pero wa-epek ito sapagkat alam naman natin na ito ang Duterte style no, na pananalita na mayroon siya. Kaya nga minahal siya ng taong bayan dahil sa ganitong estilo niya eh. Eh ang si Bungit, kahit anong gawin pang style niya, magtapang-tapangan sa harap ng kamera eh hindi siya paniniwalaan ng taong bayan. Kasi nga may kasabihan na kahit anong balot kayo ng isang mahinang lider, eh aalingasaw pa rin sa pag-amoy ng taong bayan. So nung sinabi ko, lagi ko nang sinasabi, sana lumubog na kayo lahat sa kumunoy at lamunin na kayo ng apoy, mga ganyan. So may kakayahan ba ako na gumawa ng kumunoy at ilublob kayong lahat, or paapuyin ang kalawakan or something? Mga gago, mga jutang Genimes, 'di ba? Sabi ni Sapphire, vote. Yes. Yes, sabi ni Rhetoric. Yes, sabi ni Angelito Castillo Plan. Exactly. Hindi porket sinabi mo na sana maano ka na, katulad sinabi ni Pangulong Duterte, may intention kang gawin 'yon. Pero kasi we all know, alam nila 'yan, mga kababayan. Kaya nila ngayon kinasuhan ni itong Julul na Torre, si Pangulong Duterte, inciting to sedition at saka unlawful utterance man. Appearances. Utterance, sabi niya. Okay, sabi nila. Eh di mag-file kayo ng file, wala man kayong alam kung pwede mag-file ng kaso, mga yawa ka mo. Kasi ito'y pagtatakip doon sa bicameral report, doon sa national budget na hanggang ngayon hindi pa sila nagpapaliwanag, ang mga waka ng Genimes. Ang mga political vloggers, hindi yan kumikita ng ganun kalaki. Kasi unang-unang nire-report yan, katulad ng ating isang channel, Political Witch Boy natin, pina-take down na naman ng mga buwaka ng ina. Gusto talaga tayong gurgurin, pina-take down ni Bangag at ni Satanas. O paano kakikita ng pera dyan? Nire-report nila, tini-take down nila. At ako alam ko yung mga ano na yan, ang mga vloggers dyan, dahil mga maliliit lang naman na vloggers na hindi naman ganun karami ang following. Diyos ko po, baka kulang pang wala pang $1 dolyar ang kinikita niyan sa isang buwan. So bakit tayo pinag-iinitan? Yung isa lang ang ibig sabihin noon. Hindi dahil, gusto nilang imbestigahan itong mga what you call it, tax na yan para makakontribute sa taong yun nga, sa paglago ng ekonomiya, mga ulol. Gusto niyo lumago ang ekonomiya, itigil niyo yung pagnanakaw niyo, mga buwaka ng Genimes niyo. Gusto Correct. niyo lumago ang ekonomiya, junugin niyo yung sarili ninyo at maglaho kayo sa mundo. Mga yawa, mga giatay. Ay, nako. Tama talaga ako, sabi ni alright, talagang tama ako, bunganga lang, okay? Ang gumagana sa mga WAD committee na yan. Huwag sila magnakaw para lumago ang Pilipinas. Sabi nila, yun na nga. Pinag-iinitan tayo, ba't alam nyo na yan, mga palangga? Kasi gusto nga nila i-divert yung issue. Dito sa pagka-booking ni Congressman Ungab, nila Atty. Vic, at Pangulong Duterte, na dinurobo nila ang 2025 national budget through that bicameral report na blanco na si Lisa Tanas ang nag-filled in yan. So yan. Gusto kayong tanggalin nila sa issue ang usaping yan. Yes, sabi ni Sapphire, unfair nga ang mga julol. Unfair talaga sila. Hello, Duterte vloggers lang ba ang merong vlogger sa Pilipinas? Mga hinayupak. Gawing kutsinilyo. Gawin natin kutsinilyo yung mga hinayupak na yan. Gawin nating aros, paella para, tagtarin natin ng pinong-pino para masarap ang paella, no? Ay, nako.
Where's the vice scandal? Yeah, diversion, sabi ni The Beast. The Beast. So diversion nga ito. Huwag nating kakalimutan. Kaya araw-araw, hindi man ako nag-araw-araw, pero for sure mag-araw-araw na tayo ulit. Kahit saan man ako naroroon, mag-araw-araw pa rin tayo. Alam ko na miss yung aking alindog, At least nakapagsigaw-sigaw na ako dito uli. Oh, 'di ba? Shout out sa lahat ng mga taga Davao. Ang dami ko nakilalang mga Bisaya at Ilonggo, nga ako mga Kasimanwa, biskan din kami magkadto. Okay. Okay, basa tayo ng comment. Sabi ni Tori, walang basbas daw na Malacanang pag-file ng case against kay PRRD. Sabi ni Fernando Sorida ba? Papaniwala ka kay Toring Julol. Tumigil ka na, Tore. Malapit ka na kunin ni Satanas. At maano ka na, mailibing ka sa hukay, yawa ka. Wala yan, mga nasunog na yan. Nasunog na toko yung itsura niya. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong dalang balita ni Madam Maharlika sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.